Magandang umaga po mga kababayan. Kamusta po kayo? At ang ating po pag-usapan ngayon ay tungkol po sa resolution kahapon ng MMDA na para doon po sa mga unvaccinated individuals na stay at home lang muna daw po habang tumataas ang record ng COVID-19 sa ating bansa. At ang pangalawa po natin pag-usapan ay yung pa rin pong issue doon sa Kumilik na tila magkakalabuan na yata sapagkat may mga indikasyon na mayroon daw naghahanda para i-postpone ng eleksyon. Yan po. So bago po tayo magpatuloy, ay nais kong hilingin sa iyo na mag-subscribe po kayo upang tuloy-tuloy po ang updates ng ating issue na pinag-uusapan. Gaya nga po ng ating pag-usapan ngayon na issue o balita ay tungkol po dito sa unvaccinated individuals o yung mga kababayan natin na hindi bakunado na ang order ng Kumilik nito sa kanila ay sa bahay na lamang muna habang patuloy ang pagtaas ng record ng COVID-19 sa ating bansa. Yan po. Una, ito po ay hango mula sa Inquirer. Ang sabi po dito, unvaccinated individuals have been ordered to stay home as Metro Manila's 17 mayors agreed to tighten mobility restrictions to head off on expected surge in COVID-19 cases after the Christmas holidays. Ayan po. So inaabisuhan ang lahat ng mga unvaccinated mga tao na mag-stay na lang muna sa bahay habang tumataas ang record ng COVID-19 pagkatapos ng Christmas holidays, mga kaibigan. The Metro Manila Council, MMC, made up of the Capital Region's 17 mayors and the head of the Metropolitan Development Authority, MMDA, on Monday passed resolutions number 2201 urging the passage of local ordinances prohibiting unvaccinated individuals from going outside. Ang malinaw po na ang resolution na ito na ipinasa ng MDA ay pinagbawalan po muna yung mga unvaccinated nating mga kababayan. Yan po. Kaya dahil dyan mga kababayan ay ating maalaman na ito pong resolution na pinasa ng MMDA ay may kahigpitan po ito mga kababayan para doon sa mga unvaccinated na nating mga kababayan. Yan po. Ang penalties po nito mga kababayan ay mabigat po. Pakinggan po ninyo, babasahin ko. They are also prohibited from domestic travel via public land, sea and air transportation. So pinagbabawal po itong unvaccinated na mga kababayan natin na bumiyahe sa publiko by land or by sea or by air transportation, sa aeroplano o sa barko. Yan po. Except to buy essential goods and services such as food and water for work or medical and health reasons. However, they must present proof to support justify its trip. To support and justify its trip. Yan po. So sa pagkatuwid, maliban na lamang kung ikaw ay ang paglakad mo ay except to buy essential goods and services such as food, bibili ka ng pagkain, tubig, for work or medical health reasons, pinapapayagan po yan. However, they must present proof to support and justify its trip. Kailangan magpapakita ka ng dokumento na
upang magsuporta sa iyong pagbiyahe. Yun po. So may kabigatan po ito para sa mga unvaccinated. No? Unvaccinated individuals going to work will also be required to undergo an RT, PCR, o reverse, mga kababayan. So, hinihilingan din po ng, alin po, RT, PCR, reverse, transcription polymerase chain reaction, or swab antigen test every 2 weeks at their own expense. So, mabigat po ang penalty. Na ibig sabihin, maliban sa RT-PCR na hinihingi sa iyo, mayroon pa rin pong tinatawag na transcription polymerase chain reaction or swab antigen test every 2 weeks. So mabigat po yan. Pero issue po yan, mga kababayan. So yun po yung ating tatandaan sa mga unvaccinated individuals, mga kaibigan. Sabi dito, those found violating these new protocols, the resolution warned, would be prosecuted under both the City Ordinance as well as Republic Act number 1133-2, the law prescribing procedures on the surveillance and response to notifiable diseases, epidemics, and public health concerns. So dito, yun daw mga nagbabayulit o lumalabag sa mga bagong protocols na iyo, ang resolution ay nagbabala. Would be maaring parusahan under the both City Ordinance as well as the Republic number 11332, the law prescribing procedures on the surveillance and response to notifiable diseases, epidemics, and public health concerns. Ayon po. So, and be subject to fines ranging from 20,000 to 50,000 pesos, mga kababayan. So, may kaakibat na multa mula ng 20,000 pesos to 50,000 pesos, mga kababayan, pagka nilabag mo ang bagong protocols na ito para doon sa mga unvaccinated individuals. So, yan po yung penalty, mga kababayan. So, dahil dyan, mga kababayan, ay mayroon pa siyang kasamang imprisonment 1 to 6 months. The same rules also cover individuals who reside outside Metro Manila but work or travel to the region. So may kaakibat pa na pagkabilanggo, mga kaibigan, magmula ng 1 to 6 months ang pagkakulong, mga kaibigan. So mabigat talaga po yung bagong protocols ngayon ng MMDA, no, na approve ng 17 years. Yan po yung isa sa mga bagong protocols na inilathala kahapon lamang, mga kababayan. So mag-comment po kayo dyan, mga kababayan, at kung ano po ang inyong komento dyan at opinion ay nire-respeto po natin upang may shout out po kayo sa video ito. So sa pangalawa na ating pag-usapan, mga kaibigan, itong issue naman tungkol sa election 2022, planong ipakansil, mga kababayan. Kamakailan po, kahapon, nag-upload tayo ng video patungkol po doon sa PDP Laban issue nila ni Alfonso Cusi o Undersecretary Alfonso Cusi, mga kababayan, na ito po ay nagpakilala talaga na gusto nilang magkaroon pa ng isang kandidato dyan sa kanilang ruling administration party na itong PDP Laban. Bakit po? Sapagkat ito po ay nag-file sila nga ng
petition dyan sa Comelec na muling pabuksan yung COC, which is wala po sa batas po yan yung na pagpabukas muli sa COC dyan sa Comelec. Sa palagay ko po, hindi papayagan ng Comelec ito. At kung papayagan man ng Comelec ito, mga kaibigan, ay masalimot ito sapagkat magiging paulit-ulit na lamang po ang trabaho nila magaganap dyan sa Comelec. At nalalapit na po ang eleksyon at wala na pong panahon na para iproseso nila yung nararapat sa dapat nilang gawin, mga kababayan. Katulad ng pagpaimprinta ng baluta, dito po ay pinipigilan ng petition ni Kusi na wag muna daw magpaimprinta ng baluta hanggang hindi makleared yung mga disqualification cases ni Bongbong dyan sa Comelec. Alam naman natin po, mga kababayan, na hindi lamang po si Bongbong Marcos dyan ang mayroong disqualification cases dyan sa Comelec. Mayroon din pong iba dyan. Subalit, hinahadlangan ito. Kundi bagkus, mayroon pang mga sinasabi dyan na ipakansil ang eleksyon, mga kababayan, at pabuksan yung COC. Dahil nga, ang PDP Laban ay walang kandidato. Para sa akin, mga kababayan, opinion ko lang to, suntok sa buwan yan kasi wala nga sa konstitusyon. Ano bang mayroon sa PDP Laban? Bakit ang lakas ng loob nilang magsasalita tungkol ukol dito? Excuse me. Yan po, mga kababayan. Ibig bang sabihin na ginagamit nila yung influensya nila bilang ruling party ng administration para brasuhin ang Comelec? Hindi po ganoon, mga kababayan. Sapagkat ito ay malinaw na paglabag na sa batas kung pumubuksan pa ng Comelec ng PDP Laban ang COC. Magkaroon ng malaking problema ang Comelec dyan, mga kaibigan. At wala nga po sa batas ito. Alam ng Comelec po yan, mga kababayan. Itong pagpapabukas ng COC ay, alam niyo, maraming mga bagay po na posibleng mangyari dito. Di magsibalikan ngayon yung mag-file uli yung mga tinatawag ng mga nuisance candidate dyan. Di lilinisin na naman uli sa Comelec. Yung mga taong anti-Marcos, magpa-file na naman ng mga petition yun. Lilinisin na naman uli ng Comelec. Ayun po So, alam ng Comelec ito. At sana huwag itong mangyari, mga kababayan, sapagkat masalimuot. Malinaw ang batas na binigyan ng palugit o time frame ang mga partidong ito na iproseso mula ng October 1 hanggang October 8. At yun po ay lumipas na at wala na pong dapat isarado na ng Comelec ang filing of Certificate of Candidacy. Ayan po. So, pansamantala, mga kababayan, yan po muna ang ating updates ngayon. Naway patuloy po kayo pagpalain sa taong ito. God bless.